Magandang gabi po mga kadilim at sa lahat ng ating tagapakinig. Ngayon po ay panibagong araw, panibagong istorya. Pero bago po tayo magsimula ay nais ko munang pasalamatan ang ilan nating mga tagapakinig. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa inyong suporta at pagsubaybay sa ating gabi-gabing kwentuhan. At sa iba pa nating mga kadilim, nais din po namin kayong pasalamatan sa patuloy ninyong pagsuporta. Kung bago ka pa lamang po sa aming channel, ay iniimbitahan ko po kayong subaybayan kami gabi-gabi sa aming mga kwento. Kung nais nyo rin po ng shoutout ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat at ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng Ulap Noir. Mapagpalang gabi, Kuya Jovi. Isinusulat ko ito hindi para magpasikat o mag-imbento ng kwento. Isinusulat ko ito dahil hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari ito sa akin. At para bang habang sinusulat ko ito, naririnig ko pa rin ang mga yabag na iyon sa bubong ng bahay namin. Nagsimula ang lahat noong taong 2005 sa Metro Manila. Tawagin niyo na lang po akong Rhea, 21 taong gulang noon, at nagtatrabaho bilang call center agent sa gabi. Dahil baligtad ang oras ko, bihira akong makisalamuha sa kapitbahay. Umuuwi lang ako para matulog sa umaga at gising sa gabi kapag may pasok. Tahimik lang akong tao at kung tutuusin, halos walang nakakaalam ng mga personal kong bagay. Pero isang araw, lumapit sa akin ang pinsan ko na parang may iniingatang lihim. Sabi niya, "Uy, si Mang Ernesto, yung matandang kapitbahay ng bagong lipat, tinatanong kung buntis ka raw?" Nanlaki ang mata ko. "Ha? Paanong nalaman yun? Kahit pamilya natin, hindi ko pa sinasabi." Kakaunti pa lang ang linggo ng pagbubuntis ko noon at wala pa talagang nakakapansin. Hindi rin ako palabas ng bahay. Kaya paano nalaman ng matandang iyon? Ang bagong lipat na kapitbahay ay galing pa sa isang probinsya. Nakilala raw sa mga kwento ng kulam at aswang. Wala namang masamang nagagawa ang pamilya nila at mababait naman silang kausap, pero hindi maalis-alis sa mga tao ang bulong-bulungan. Lalo na't si Mang Ernesto na madalas kasama nila ay laging parang nakamasid. Mula noon, hindi ko maiwasang mapansin na parati akong sinusundan ng tingin ng matandang iyon. Minsan, habang dumadaan ako pa uwi, narinig ko siyang bumulong ng hindi nakatingin sa akin. Malakas, buhay na buhay. Hindi ko alam kung ako ang tinutukoy niya o kung nagkataon lang, pero nanlamig ako. Isang gabi, habang naglalakad ako papunta sa tricycle, nadaanan ko siyang nakaupo sa harap ng bahay ng mga bagong lipat. Hindi niya ako tinitigan, pero habang lumalayo ako, narinig kong tumawa siya ng mahina, parang aso na nakakaamoy ng dugo. Habang lumalaki ang tiyan ko, dumarami ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa gabi, kapag pauwi ako galing shift, parati kong naririnig ang pakpak ng malaking ibon na sumusunod sa itaas. Wala namang ibon sa lungsod ng ganoong oras. Madalas kong makita si Mang Ernesto na nakaupo sa dilim sa labas ng bahay ng mga bagong lipat. Hindi siya kumikilos, nakatitig lang. May isang gabi, dumaan ako at nagtanong siya bigla, "Ilan na ba? Malapit na ba?" Natigilan ako, hindi ko siya sinagot. Naramdaman kong ngumisi siya nang hindi ko nakikita ang mukha niya. Kinuwento ko ito sa kuya ko. "Kuya, parang may masama siyang balak," sabi niya. "Huwag ka mag-alala, ako bahala. Basta huwag kang lalabas mag-isa." Pero kahit kasama ko siya,
Hindi nawawala ang pakiramdam na may nakabantay. Dumating ang gabing iyon, 2:00 ng madaling araw, 8 buwan na ang tiyan ko. Nanonood kami ng kapatid ko ng TV. Tahimik ang paligid. Biglang may bumagsak sa bubong. Malakas, parang isang katawan na mabigat na tumalon mula sa ere. Gumalaw ang mga yero, nag-uga ang bintana. Nagkatinginan kami ng kuya ko, parehong nakapako sa kinauupuan. At doon namin narinig ang mga yabag. Mabigat, mabagal, unti-unting naglakad hanggang huminto mismo sa ibabaw ko. Ramdam kong may nakadungaw sa akin kahit hindi ko makita. Umiikot ang dugo ko sa kaba at ang sanggol ko gumalaw, parang natatakot din. Nanalangin ako. Kahit hindi ako dasalin, pinulong ko lahat ng pangalan ng Diyos at anghel na naalala ko. Naalala ko rin ang kwento ni Lola na tinakpan niya ng una ng kanyang tiyan para hindi maamoy ng aswang. Ginawa ko rin iyon. Tahimik kaming dalawa ng kuya ko hanggang sa may malakas na talon palabas ng bubong at pagkatapos, katahimikan. Pero bago ako makabawi ng hininga, narinig ko ang isang mahinang pagkiskis sa bintana. Isang tinig, mahina at paos bumulong. "Ilabas mo siya, akin ang bata." Napasigaw ako. Agad tumakbo ang kuya ko at sinigawan ng dilim. At pagkatapos noon, tuluyang naglaho ang ingay. Akala ko tapos na ang lahat. Pero kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa tindahan, sinalubong ako ni Mang Ernesto. Ngumiti siya, pero kakaiba, maputla, at may mga labi niyang parang may bakas ng dugo. Malapit na. Malapit na. Bulong niya na halos ako lang ang nakarinig. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung magrereklamo ba ako o tatakbo na lang. Mula noon, halos gabi-gabi, may naririnig akong kakaibang ingay, parang pagaspas ng pakpak. Minsan, may kaluskos sa bintana, at minsan, nakikita ko ang anino ng isang payat na tao na nakadungaw mula sa poste ng kuryente, nakatitig sa bahay namin. Kinausap ko ang kapatid ko tungkol dito. "Kuya, hindi kaya si Mang Ernesto yon," sabi niya. "Oo, nakita ko rin minsan. Nakaupo siya sa bubungan ng bagong lipat, pero hindi ko alam kung paano siya nakakakyat doon." Kinabukasan, kinausap kami ni Mama. Hindi ito biro. Kailangan natin ng tulong. Dinala niya ako sa isang albularyo sa kabilang barangay. Matanda na, payat, at parang walang nakikita ang mga mata. Pero alam mo na malalim ang karanasan. Pinaupo niya ako at tinapik ang tiyan ko. "May humahabol sa bata mo. Gusto nilang kuhanin. Gutom sila. Pero hindi ka nila basta-basta matitiklo. Malakas ang dugo mo kaya sila nagagalit." Nanginginig ako. Ano po ang dapat kong gawin? Naglatag siya ng mga dahon ng kakawate at bawang. At binigyan ako ng pulang sinulid na may mutya. "Isabit mo ito sa pintuan, sa bintana, at itabi sa unan mo. Huwag mong aalisin. Kapag dumating sila ulit, ipagsigawan mo ang pangalan ng Diyos at huwag kang bibigay sa takot." Makalipas ang ilang gabi, bumalik siya. Mas malakas. Habang natutulog kami, muling dumagundong ang bubong. Hindi lang isa, parang 2 o 3 nilalang ang naglalakad. At may pagaspas ng pakpak sa ere. Biglang bumukas ang bintana kahit nakasarado. At doon ko siya nakita. Si Mang Ernesto, nakadungaw, pero hindi na siya mukhang tao. Payat,
Mahaba ang kuko, may matatalim na ngipin. Ang mata niya, mapula. At ang dila niya, parang ahas na lumalawit. Akin na siya. Ibigay mo na. Sigaw ng kuya ko. Hindi mo makukuha ang kapatid ko. Umayong ka. Hinagis niya ang bawang na binigay ng albularyo. Napaatras ang matanda at mula sa dilim ng bubong, narinig namin ang nakakapangilabot na hiyaw. Hindi na boses tao, kundi parang hayop na sugatan. Sumigaw ako ng dasal, hawak ang unan sa tiyan. Panginoon, iligtas mo ang anak ko. At sa isang iglap, naglaho ang presensya. Makalipas ang ilang linggo, lumipat kami pansamantala sa bahay ng lola ko sa probinsya kung saan ako ligtas na nanganak. Pero pagbalik namin sa Maynila, may kakaibang balita. Ayon sa mga kapitbahay, ilang araw matapos akong umalis, biglang nawala si Mang Ernesto. Walang nakakita kung saan siya pumunta. Ang iba'y nagsabi na baka namatay. Pero may isa raw na nakakita sa kanya. Huling gabi, bago siya nawala, gumagapang sa bubungan ng isang buntis sa kabilang barangay. Hubot-hubad, mahaba ang kuko, at parang ibon kung gumalaw. Hanggang ngayon, kinikilabutan ako sa alaala. Minsan, sa hating gabi, kahit wala na ako sa lumang bahay, pakiramdam ko may presensya pa rin na nakabantay. At minsan, habang natutulog ang anak ko, naririnig ko pa rin ang mahinang boses sa hangin. Malakas, buhay na buhay. Maraming salamat po sa pagbibigay oras sa aking kwento. Kuya Jovi, sana maibahagi mo ito para may makapagsabi kung anong nilalang talaga si Mang Ernesto. Dahil hanggang ngayon, hindi ako sigurado kung tuluyan na ba siyang nawala o kung naghihintay lang siya ng susunod na biktima. Rhea, kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po munang pasalamatan kayo sa patuloy ninyong pagsuporta. At kung bago ka pa lamang po sa aming channel, ay iniimbitahan ko po kayong subaybayan kami gabi-gabi sa aming kwento. Kung nais nyo po ng shoutout ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat. At ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng Ulap Noir. Magandang gabi po, Kuya Jovi. At sa lahat ng taga-subaybay, hindi ko alam kung tama bang ipadala ko sa iyo ang liham na ito. Pero ito lang ang paraan para mailabas ko ang bigat na matagal ko nang tinatago. Sana'y makarating ito sa iyo. At sana rin ay maunawaan mo na ang lahat ng sasabihin ko ay totoo, kahit gaano pa ito kahirap paniwalaan. Ako si Mario, Tubong Masbate. Siguro, narinig mo na ang tungkol sa aming isla. Magaganda raw ang dagat, mababait ang tao, at sagana sa isda. Pero may isa pang bagay na hindi madalas ikwento sa mga tagalabas. Dito nakatira ang ilan sa pinakamalalakas na mambabarang at aswang sa buong Pilipinas. Lumaki akong may kasamang takot.
lagi akong pinapaalalahanan ni Lola, huwag kang tatapak ng gabi sa gitna ng palayan. Huwag kang makikipagtalo sa matanda kahit anong mangyari. At higit sa lahat, huwag kang hihiling ng hindi mo kayang bayaran. Akala ko noon, mga kwento lang iyon para takutin ang bata, pero nagkamali ako. Dahil isang pangyayari nung kabataan ko ang nagpatunay kung gaano katotoo ang mga babalang iyon. 16 ako noong una kong makita si Aling Delia, isang matandang tindera sa palengke ng Tikao. Laging itim ang suot niya at laging may maliit na bote ng langis na nakasabit sa kanyang baywang. May mga bulong-bulungan na siya raw ay isang mambabarang. Pero ang mas kinatatakutan ng lahat, kapag tumitig siya sa'yo, parang hinuhubaran ka ng kaluluwa. Isang araw, nakabangga siya ng pinsan ko sa palengke. Hindi naman sinasadya, pero narinig ko mismo ang malamig niyang tinig. Makakakita ka rin ng kapalit niyan, bata. Ilang araw lang ang lumipas, nagsimulang manghina si pinsan ko. Hindi makakain at tuwing gabi, sumusuka ng buhok, bato at minsan alupihan. Nakita ko yun mismo at hanggang ngayon, nakatatak pa sa isip ko ang amoy ng dugo at dumi na sumama sa bawat isuka niya. Naghahanap kami ng doktor pero wala silang makita. Hanggang isang albularyo mula sa kabilang baryo ang tinawag. Sabi niya, hindi ito karaniwang sakit. Ito ay barang. Nagpatuloy ang ritual. Pinadapa si pinsan sa sahig, binuhusan ng langis, at paulit-ulit na binigkas ang mga orasyon. At doon ko nakita, may lumabas na mga uod mula sa balat niya, gumagapang sa sahig na parang may sariling buhay. Nang pisilin ng albularyo ang tiyan ng pinsan ko, may lumabas pang pako na kulay kalawangin. Pero kahit anong ritual ang gawin, bumabalik ang sumpa. At bawat gabi, may naririnig akong kumakaluskos sa bubungan. Parang mabigat na ibon na may pakpak na malalaki. May mga tao ring nagsabi na may nakita silang nilalang nakahawig ng wakwak na paikot-ikot sa bahay namin kapag hating gabi. Isang gabi, nagising ako dahil sa iyak ng pinsan ko. Dali-dali akong bumangon at nakita kong may isang itim na alupihan na gumagapang sa kanyang bibig. Nang hawakan ko ito, parang may malamig na kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Napasigaw ako at sa gilid ng mata ko, nakita kong may nakatayo sa labas ng bintana. Si Aling Delia. Hindi siya kumikilos, nakatitig lang. Pero ang mga mata niya, kumikislap sa dilim. Kinabukasan, nagdesisyon si Lola. Kailangan daw naming hanapin ang pinagmulan ng barang. Sinuyod namin ang paligid ng bahay at doon namin natagpuan. Sa ilalim ng hagdan, may nakabaong maliit na bote. Nakapaloob dito ang buhok ng pinsan ko, mga pako at dugo. Nang buksan ito ng albularyo, biglang nag-uunahang dumating ang mga uwak sa paligid. Umaatungal ang mga aso at parang lumamig ang buong hangin sa baryo. Malakas ang mambabarang na ito, sabi ng albularyo. At kung hindi titigil, baka hindi lang siya ang kunin. Dumating ang hating gabi. Tahimik ang buong baryo, maliban sa tunog ng mga uwak sa malayo. Nakahiga ako sa tabi ng pinsan ko nang marinig kong muli ang pakpak sa bubungan. Mas mabigat, mas malakas. At nang tumingin ako sa bintana, nakita kong may nakadungaw na nilalang. Kalahating tao, kalahating ibon, may mahahabang kuko at dila. Hindi ko alam kung aswang ba iyon o ang mismong kaluluwa ng mambabarang. Ang sigurado lang, nakatitig iyon sa amin at ang mga mata niya ay kagaya ng kay Aling Delia. Kinabukasan, wala na si pinsan
hindi na siya nagising. At si Aling Delia, bigla na lang nawala sa palengke. Wala raw nakakita kung saan siya pumunta. Ang iba, naniniwalang namatay na siya. Pero ako, naniniwala akong hindi siya nawala. Dahil hanggang ngayon, tuwing umuuwi ako sa Masbate, naririnig ko pa rin ang pagaspas ng pakpak tuwing hating gabi. At sa tuwing dadaan ako sa palengke, pakiramdam ko'y may matang nakatingin mula sa anino. Kung mabasa mo ang liham na ito, ituring mo itong babala. Ang mga kwento tungkol sa Masbate ay hindi katang-isip lamang. May mga bagay na hindi dapat hinahamon. Dahil sa isla naming ito, ang mga alamat ay totoo. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.